Isang maganda at mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin at pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay at lakas na mayroon tayo ngayong umaga. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Pasimulan natin ang araw sa pamamagitan ng isang makabuluhang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin sa umagang ito ay may pamagat na mapalad ang mga inuusig. At ang batayang talata po na ating matutunghayan ay mula po sa Mateo, pangkat 5, talatang 10. Ganito po ang sinasabi, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Purihin nawa at salamatan ang Diyos sa mensaheng ito o sa maikling talatang ito na ating pagbubulayan. Ayon po kay Mr. Google, ang salitang pag-uusig o persecution sa English ay may kahulugang pang-aapi, pagmamalupit, pagpapahirap. Sa ating pagbubulay ngayon, sinabing mapalad ang mga inuusig.
Kaya titingnan natin kung bakit nasabing mapalad ang mga inuusig. Una, hindi po lahat ng inuusig ay mapalad at mapapabilang sa kaharian ng langit. Kung tayo po ay inuusig dahil po sa makamundong kadahilanan o dahil sa sarili nating kagagawan, hindi po ito masasabing mapalad. Ang sabi po sa talata ay mapalad ang inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa makatwid, ito po ay tumutukoy sa mga anak ng Diyos o sa mga mananampalatayang inuusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang uri ng buhay at paglilingkod ng isang tagasunod o tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus? Una, ang buhay at paglilingkod ng isang tunay na tagasunod ni Hesus ay sumasalungat sa pamantayan ng daigdig. Hindi siya nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Hindi siya sumusunod sa pilosopiyang dahil ginagawa ng iba, di gagawin ko na rin. Ang tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi maaaring madiktahan ng pamantayan ng sanlibutan sapagkat ang sinusunod niya ay ang pamantayan ng Diyos. Sa isang opisina na ang lahat ay nandaraya, ang isang tunay na tagasunod ng Diyos o tunay na tagasunod ni Jesus ay nananatiling tapat sa kabila ng pang-uusig sa kanya o pang-uuyam. Kung hindi mo nakakabangga ang sanlibutan, ay baka may problema sa iyong buhay at sa iyong paglilingkod. Baka ikaw ay nakikipag-compromise sa sanlibutan. Ang isang taong nabubuhay ayon sa pamantayan ng Diyos ay inilarawan po sa Juan 15, talatang 11. Ang sabi po ay, kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Kailan may hindi maaaring ipagpalit ng isang tunay na tagasunod ni Jesus ang kanyang pananampalataya sa anumang material possessions. Matibay niyang panuntunan ang sinabi ni Jesus sa Mateo 16, talatang 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ang tunay na tagasunod ni Jesus ay laging sumusunod sa tagubili ni Pablo mula sa Roma 12, talatang 2. Ang sabi niya rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ikalawa, ano ba ang uri ng buhay at paglilingkod ng isang tunay na tagasunod ni Jesus? Ang isang tunay na tagasunod ni Jesus ay may extreme loyalty kay Jesus. Ang kanyang katapatan ay na kay Jesus lamang. At ito'y hindi maaaring maagaw ni numan o ng anuman, maging ang banta ng kamatayan. Ang ganitong uri ng katapatan ay tulad ng ipinakita na katapatan ng tatlong kaibigan ni Daniel, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Nang sila'y utusang sumamba sa ribultong ginto tuwing tutunog ang hudyat, kung di sila susunod, sila ay susunugin sa pugon. Yun ay ayon sa bilin ng Diyos, ng hari. Sumagot sila sa hari ng ganito. Ayon po sa Daniel 3, talatang 17 hanggang 18. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin mula sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan.
Kung hindi man niya kami iligtas sa naglalagablab na pugon, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong inyong ipinagawa. That was extreme loyalty. Nang ayain ni Jesus ang mga alagad niya na puntahan nila si Lazaro sa Betania, na 2 milya lang ang layo sa Jerusalem, kung saan sila ay wanted, natakot sila ng gayon na lamang dahil iniisip nilang iyon ay isang tiyak na pagpapatiwakal or suicide. Ngunit si Tomas ay nagsalita ng ganito, "Sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya." Ayon sa Juan, pangkat 11, talatang 16. That was extreme loyalty. Nang sina Pedro at Juan ay pagbawalan ng Sanhedrin na huwag nang mangaral tungkol kay Jesus kung ayaw nilang mapahamak, ayon sa Gawa, pangkat 4, talatang 20, ang sabi nila, "Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at aming narinig." That was another example of extreme loyalty to Jesus. Sa ating panahon ngayon, hindi na kailangang itaya pa natin ang ating mga buhay para lang patunayan ang ating katapatan sa Panginoon. Ngunit, madalas nasusubukan pa rin tayo, at kadalasan ito ay yung pagtatagumpay, kalusugan, at pera. Ito ang naglalayo sa atin sa Diyos. At maaari ding sa kapanahon ngayon ay dagdag pa natin ang mga pang-akit ng social media at ang mga electronic gadgets, kung saan nauubos ang ating mga oras sa pagtingin dito at nawawala na yung ating panahon ng pagbubulay or panahon ng ating pakikipagniig sa ating Diyos. Ikatlo, ang isang tunay na tagasunod ni Jesus ay handang magsakripisyo. Ang pagdurusa ay nagiging sakripisyo kapag hinaharap natin itong maluwag sa ating kalooban, may kagalakan at walang pagkukunwari. Ang paglilingkod na walang sakripisyo ay kulang, hindi sapat. Sabi nga, ang pagkakaloob mo ba ng iyong tinatangkilik ay may pagsasakripisyo? O ang handa mo lang ibigay ay yung sobra? Labis-labis at di mo na kailangan. Ang panahon bang iniuukol mo sa Panginoon ay may pagsasakripisyo o binibilang mo ang oras? Pag naka-1 oras ka na sa pagsamba, inip na inip ka na. Ang kakayahan bang binabahagi mo sa iyo ay yung the best of your ability? O baka kapiraso lang ang handa mong ibahagi? The path to glory is the path to suffering. Si John Wesley, kapag sa loob ng 3 araw ay hindi nakaranas ng pag-uusig at pagsasakripisyo, ay nananangis sa panalangin dahil iniisip niyang kaya nagkagayon ay dahil nag-backslide siya. Maraming tao ang nangangailangan ng ating tulong, material, emotional at spiritual. May oras at panahon ba tayong pwedeng iukol sa kabila ng napakaraming gawain para sa mga nagdurusa at nalulungkot? Marami ang nangangailangan ng ating tainga na makikinig, balikat na masasandalan, mga ngiti at tango sa mga may pangamba ng ating panalangin para maging kalakasan ng kaluluwa at pag-asa sa madilim na kalagayan at ng ating mga kaloob sa kabila ng ating sarili ding pangangailangan, nabubusog sa nangangalam na sikmura, babalot sa hubad na katawan at gagamot sa mga kumikirot na sugat. Ito ang inaasahan sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus. Ang magsakripisyo
para sa kagalingan ng iba na siyang banal at mabangong handog sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan mo po kaming maging kakaiba upang ikaw ay makita sa aming buhay. Naway lagi naming mapatunayan sa iyo ang aming katapatan sa araw-araw naming pamumuhay. Tulungan mo po kaming maging karapat-dapat sa iyong kaharian sa pamamagitan ng aming taos-pusong paglilingkod na may pagsasakripisyo sa mga nangangailangan. Samahan niyo po kami sa aming patutunguhan at mga gawain ngayon. Gabayan po ninyo ang mga papasok sa kanilang mga hanap buhay, mga mag-aaral na papasok sa kanilang paaralan, at sa mga maiiwan sa kanilang mga bahay. Pagpalain mo po ang araw na ito sa lahat ng nakikinig at nakisama sa aming pagbubulay. Dalawin po ninyo at bigyan ng kaaliwan ang mga namimighati dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Bigyan din po ninyo ng kaginhawahan ang mga may karamdaman at tulungan na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Tinataas po namin sa iyong banal na trono ang mga kahilingang ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensaheng hatid po ng ating pagbubulay ngayong umaga. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod.